Today is Friday. Ano pala, nag-nobina sa Sacred Heart dyan sa St. Anthony hanggang June 12. Tapos June 13 naman, Peace ng St. Anthony. Magkasunod. Simba ko. Maulan. Hindi na mainit guys. Maulan na ngayon. Pero kayo malamig na. Malamig-lamig na siya. Kailangan magdala tayo ng mga payo for safety natin. Dala tayong payo. Of course, Friday. Kaya ang ulam ay munggo. Wow, munggo. Kaso may pata. Munggo. Sarap. Pinili ko lang yun guys. Diyan sa aking suki. Dapat Friday walang meat, no? Kaya lang, yung munggo nila may meat talaga. Kamusta naman kayo guys? Kamusta naman ang araw nyo? We have a busy day. Pero kahapon ako nagsimba ako dun sa Nuestra Señor de Guia dun sa kasi nalita ko ng maga. Hindi ako nakasimba. So, na lunch. 12 p.m. kasi mas sa Nuestra Señor de Guia kaya dun ako nagsimba. Ayun. Ayun pa rin guys ang aking buhay. Simba. Tapos ngayon, mamaya maglalaba-laba. Malapit na pasukan guys. Prepare nyo na ba yung mga anak nyo para sa darating na pasukan, mga bag, mga uniform, bag, kamtang. Eskwela na may miss ko tuloy yung pagkaganitang ganitong season na busy na kami ng asawa ko niyan sa pagpe-prepare ng mga plastic cover, mga school supplies kasi dati school supplies base namin. Titinda kami before. Miss ko ang asawa ko. Kami naman. Siyempre guys, halos 17 years kami nagtinda. 17 years na kami nagsama ng asawa ko. Plus 5 years. Dapat 23 years na kami ngayon. Kung buhay pa siya. Yan guys, kinuha ko na. Mahirap din ang walang asawa kasi malungkot. Pero ginagawa na lang natin masaya yung buhay natin. Kasi siyempre, ano tayo magagawa? Kung kinuha na siya ng lumikha sa akin. Sabi ko nga hiram lang ang buhay sa mundo. Yung asawa ko nabubuhay parang pare yun eh. Kasi actually yung kapar talaga yun. Kaya nga lang hindi natuloy kasi may mission siya sa parents niya sa nag-alaga. Tapos nandito na nag-ahawa na kaya lalo anak na nag-alaga kasi medyo may edad na yung binang ko. Nag-asawa kami. Mahirap din guys yung medyo older yung asawa niya, no? Kasi iba yung niya, yung parang di ba pag may bata-bata ka pero yung pag older asawa medyo matured, strict ka na. Pero okay lang. Sabi ko nga yung asawa ko siya yung nagdala sa akin sa tama tulong sa akin mag-grocery sa simbahan everyday kasi mission din niya yung namimigay ng mga grocery sa church before. Tsaka marami patutuo yung asawa ko kaya ako naman ayaw nagbalik din sa pagiging Catholic. Kaya ilang beses na daw na-save yung buhay niya. Kasi meron pa yung vision yung vision din siya.
na inangat siya ng Diyos. Kita niya na face to face si Jesus, ang pagwapo. Siguro kayo nakikita niyo, di ba sabi, ang malinis na puso, makikita mo ang Diyos. Siguro kaya ganun malinis ang puso ng asawa ko. Siguro, kita niya ang Panginoon. Binitbit na yan siya eh, para binali. Wala, para makalala ko. Siguro kay mission niya. Siguro lang. Time na rin ako yung nagdarasal kung saan ako dapat sa tamang simbahan pumunta. Ayun. Siya yung nagdala sa akin doon sa Senyor de Guia. Dati hindi pa ako nag-ano yung ang tawag na yung kumpisal. Ay, oo. Sabi ko kasi direct naman ako sa Diyos. Kumpisal. Pero hindi, kailangan sa pare. May absolution, gano'n. Para mapatawad sa mga kasalanan. Hindi na lang ako niya biglaan. Hindi man lang nagsabi na parang face to face dun sa parang nila ako. Naiyak tuloy ako. Sabihin mo lahat mga kasalanan mo. Ganun yung sa Eden pag nag-mission, bigla. Kasi daw pag sinasabi, nadadalhin sa ganun or sa pare or nagkakaroon ng mga aberya, parang hindi yung natutuloy. Pero pagka daw biglaan, mas maganda raw yun. After nun, lahat ng galit ko sa puso ko. Wala. Nalinis. Parang ganun. Before kasi may mga tampo-tampo tayo, di ba? Sa mga parents, kapatid, ganyan. Nawala lahat yan. Hindi lang isa sa pag ng kumpisal. Ang kumpisal tayo, parang hinihil lang ang body and soul natin. Parang nililinis na. Ayun. Kasi ang galit natin, parang nawawala. Kasi nalinis na tayo, di ba? Magtawad tayong Jesus. So, ang sunod nun, napatawad na tayo. Sabi nga niya, hindi tayo patatawarin kung hindi natin patatawarin na kasala sa atin. Ayun dati guys, nagagalit ako matindi rin. Ang dalaga ako, hindi kita kakausapin, bahala ka sa buhay mo. Pero ngayon hindi. Iba na. Iba na talaga. Minsan ako pa nagsusorry. Kahit di ko kasalanan. Parang, hindi ko sinasabing na super bait tayo. Pero, parang yung galit natin hindi nagtatagal. Ganun lang. Ang naging question ko na nitong asawa, ba't yun nga, pero asawa ko rin naman sumagot nun sabi niya, mauna ako sa'yo, yun ang paraan ng Diyos, nakukunin niya ako. Nasa puso't isip ko pa yun, kasi alam niya yung oras na parang alam na niya. Tapos ako rin may vision din ako, yung vision ko, nakikita ko na siya parang pares. Kaya pag nagsisimba ako, umiiyak na ako. Napakita na sa akin ng Diyos. Nakita ko na. Grabe ko na naiiyak. Pero totoo yun. Even my parents, yung father ko. Hindi ko alam kung gift pa yun. Bago yun namala. Parang binulong na sa akin ng Diyos. Dito pa ako, sabihin na, pero hindi ko yun, dinideny ko pa yun, kasi sabi ko, baka kung lang, pero totoo talaga. Totoo. Ako lang kung ano man tawag sila. Yan guys. Kaya mas sinasabing perfect ako, mabuti ako, banal ako. Hindi ako ganun. Kakasalanan ako. Baka mas makasalanan ako sa iyo.
Pero diba, habang nandito tayo sa mundo, nga, patuloy tayo na umaasa sa Diyos, sa kabutihan niya, sa katawan niya. Hindi naman natin alam ang ending natin, diba? Kung man siyang binibigay na bagay na mga gusto natin, yung kakaloob niya naman lahat yun. At ang gusto natin, binibigay niya mga anak niya. Ito mga naghihirap. Minsan masasarap ang ulam nila. Mga natira sa mga kalsakasada magilid-gilid. Mararami pa yung mga blessing. Di ba hindi pinapabayaan ng Diyos? Sabi nga niya, kung ibon nga, kahit hindi ko pinapabayaan, tao ka pa kaya. Kayong aking nilikha. Bata pa ako ganyan ako. Minsan hindi na ipagkakalob sa akin. Dahil may taong nagbibigay. Minsan sabi ko, bakit sila nakakain ng donut ako hindi? Minsan ganun ano. Tapos, maya later on, may tao palang papadala yung Diyos. Tapos makakain akong donut. Sabi ko, ang galing no? Galing talaga ng Diyos. Binibigay niya lahat. Yan. Ang panginahan natin. Dati nga nagtitinda kami pag wala akong pambayad. Nasabihin ko, Lord, bigyan mo naman ako ng sales para makapili ako ng ganito. Bayaran ko yung utang ko. Kasi minsan yung kinukuha namin yung supplies, minsan nungutang ko yung pag wala akong pera. Sabi ko, bukas ka nang babalik ha. Ang gano'n. Maraming bagay binibigay yung Diyos sa atin, hindi tayo pinapapaya. Basta tawag lang. Ay ngayon, ang gulo-gulo ng Pilipinas. Pinagdasal ko nga kanina. May maayos ng bansa natin. Pagdasal ko rin yung bansa natin kasi nakakalungkot. Pag nawala tayo dito sa mundo, di pa ayos ang bansa natin. Ba't ako umiiyak? Kaya narinig niya pa isip ko. Kasi ang ganda-ganda ng bansa natin pero hindi maayos. Nandito na lahat. Magandang panahon. Nga lang, kami binaba. Kasi nga hindi nga ayos. Siguro kung ayos, maganda, diba? Guys, continue praying rosary. Ako minsan putol-putol din ang pag-pray ko ng rosary. Pero, basta makapag-pray tayo ng rosary a day. Ang bagay yan. Kasi mga anak natin, hindi natin magdasal. Pag puro cellphone. Kasi, baka mamaya hindi na nila malaman na may Diyos pala. Diba? Alam nila, cellphone na yung nagbibigay ng lahat ng diba? Yun ang mission natin, mga magulang, gayon natin, mga anak natin. Kahit pa tayo busy, kakamustahin natin sila. Wala man akong anak, pero marami naman akong pinalaking mga kabataan na, yun nga, kiniguide ko rin sila. Isa kakamustahin, diba? Alamin mo yung nangyayari. Ganun ang mission ng magulang. Yeah. Okay guys, happy Friday. Sa Saturday naman, Sunday na simba ulit. Sunday is very important. Yung asawa ko nagsasabi. Importante yun din. Kasi yun yung binibigay mo talaga yung pinaka-araw mo. Bonus yun ito yung pagsimba ko. Kasi may time naman ako magsimba. So, kung may time, talaga magsimba. Okay guys, ingat kayo. Maulan, magdilam tayo.